Okay. Wow, we're rolling. Rolling! Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. So, alam niyo naman na alam ko naman na may idea na kayo kung anong gagawin ko sa video na to. And yes po, nakatayo po ako kasi ito yung maayos na background na meron ako dito. Kaya dito ako pumesto. And ngayon ko lang to sasagutin. Parang February ko pa to pinost. Ay, tinweet ko pala to sa Twitter. Malamang. Mga February pa to. Tapos, hindi ko talaga sinagot sa comment section kasi hindi talaga siya pang Twitter. Kumbaga, pang vlog ko talaga siya. Wow! Ngayon, magsasagot na tayo. And, magsimula na tayo sa first question. And I'm really sorry dahil ngayon lang akong magsasagot. Pero I love you guys. Okay, first. Saan nagsimula pagiging old soul mo? Like, loving some old stuff. Love you. Simula nung nagbasa ko ng I Love You Since 1892. Kasi, ewan ko, masyado ako na-attach dun sa mga characters and sa kung paano sila namumuhay nun sa libro. So, parang sabi ko, parang gusto ko rin ng mga ganun kung anong meron sila. Kaya, yun. Pag may nakikita ako lumang bagay or nakakapunta ako sa lumang lugar, naiiyak ako. Hindi ko alam eh. Ako lang ba? Okay, pangalawa. Kung pupunta kayo sa ibang bansa with your family, saan mo gusto? Maingay siya. Kung pupunta kayo sa ibang bansa with your family, saan mo gusto? New Zealand. Kasi halos kaming lahat talaga gusto namin pumunta doon ng pamilya kami. Okay, pangatlo. Anong naging reaction mo nung nalaman mong isa ka sa magiging bida sa Kadenang Ginto? Miss ko na KG, huhu, love you so much, Jin. Opo, first of all pala. Sorry. First of all, ang ingay. Ano ba itong buhok ko ang gulo? May nagsuklay. Hindi. Nagsuklay ako nung. Okay, so ito na nga. First of all, namimiss ko rin yung KG. Namimiss ko na siya kasi doon ako nakahanap ng isa pang family. Tapos, alam mo yun, nasaya lang na habang nagtatrabaho ka, parang kasama mo lang yung mga kaibigan mo, yung ate mo, yung nanay, tatay mo. So, nakakamiss lang sila. Aww. And yung naging reaction ko nung nalaman kong isa ako sa magiging bida. Noong una, hindi ko alam na kasama ko sa isa sa mga bida. Kasi, di ba, palagi ko nakukuhang role is bata lang, tapos palaging flashback. Minsan lang makachamba ng 1 week yung exposure ko. Or 3 to 4 days na exposure na mukha ko sa TV. So, sabi ko, nung tinext kami nung handler namin na meron ngang storycon, sabi ko, baka ikukwento nila sa atin kung, sinabi ko to kay mama, na baka ikukwento sa atin kung paano ko bilang bata. Baka gusto nila malaman ko kung ano yung ugali ko nung bata siya. Tapos pag lumaki na, wala na ako ulit. Kasi nga, syempre, bata na ako eh. Aray ko. Tapos, nung habang nag-story ko na kami, di syempre na nalaman ko na kung anong character ni Cassie. So sabi ko, sino ako pag lalaki na ako? Hinihintay na explain sa akin na si Cassie pag lumaki siya, ito siya. Pero wala. Tapos nag-picture na dun sa labas ng mismong room. Tapos, kinausap din namin biglang, ay, isa pala talaga ako sa magiging bida. And sobrang naguguluhan ako. Kasi akala ko, nananaginip ako. Kasi talagang pinagpe-pray ko lang. Pinagpe-pray namin yun. Dream ko yun. Dream namin ng family ko yun. Pati ng mga tita ko, ng tito ko, ng mga pinsan ko. Na yun nga, sana magkaroon ako ng, or mapasama ako sa isang show na isa rin ako sa mga bida. Tapos, nung pauwi na kami, kinukurot ko yung dito ko. Kasi, nananaginip ba ako? Ganyan. Sabi ko, okay, hindi. Totoo nga siya. Narinig ni Lord yung prayers ko. Amen. Thank you po. Yun. Nung kinagabihan na nakauwi kami,
Nag-thank you ako na nag-thank you. Tapos nagising ako na nagte-thank you pa rin sa prayers ko. Ay, pero masarap yung gano'n. Nagigising ka na nagpe-pray ka pa rin. Okay, pang 4 na ata to. Pang 4 na nga. Ilang beses ka na nakapuntang Intramuros? 2 beses ata o 3. Yung una, yung birthday ko. Tapos yung pangalawa, nung malapit na mag-birthday yung pinsan ko. Yung pangatlo, kalimutan ko na. Siguro 2 beses lang. Imagination ko lang yung pangatlo. Are you happy sa buhay mo ngayon? Yes! Masaya ako kasi lahat ng kailangan ko na sa akin. Lahat ng love ko sa buhay, nandito kasama ko. Ang ingay nila talaga sa labas. De, joke lang. Oo, masaya ako kasi syempre, may laman na yung ref namin. Nakakakain ako ng pizza kung kailan ko gusto. And, yun. Tsaka, I have my friends. And, girls, Kaisin family, squad mates. Ba't ako nag-ref? Hindi naman yun ref. Next question. Anong paborito mong pagkain? Madami. Yung bangus, sinigang, adobo, tapos, yung tocino, tsaka chicken, pizza, burger, fries. At, ayun, nakalimutan ko yung iba. Pero wala akong pinaka-favorite na food. Talagang marami sila eh. Hindi nakakaangat yung isang pagkain. Pantay-pantay na. Dream place to visit and with who? Sa Greece, kasama. Syempre, si Ashley and si Jada and si Bea Basa and si Finn. Yeah, kami ng mga kaibigan ko. And of course, yung mga ate ko, wala. Kasi, kumbaga squad na kami. Para sa akin, squad na kami. Kaya, yun, gusto ko sila masama pag nagpunta kami ng Greece. And praying and hoping na matuloy. At ma-achieve namin yun. Nampabother ako sa buhok. May ganda na mukha ko. Usog na ako dito. Masyado pala ako malapit. Hindi kasi ako nakaupo eh. Nakabend lang yung legs ko. Nababaliw na ako dito. Ang energetic ko ngayon. Gaano mo kamahal fans mo? Sobra pa sa sobra. Aww. Kasi, alam niyo yun, sila talaga yung, bukod sa family and friends ko, sila yung talagang active kapag napupunta sa mga events kapag meron akong ganap, ganyan. And, yun, inaalagaan din nila ako. Sa totoo lang kasi yung ibang admins, actually hindi nga admins, kaibigan yung turing ko sa kanila. Another family. Kumbaga, pamilya na yung turing ko sa kanila. Alam niyo na kung sino kayo. I love you mga pare. Next. If you had one wish right now, what would you wish for? Maging okay na ang lahat, especially yung mundo. Kung ano man nangyayari dito sa atin. Yun na yun. Basta gusto ko lang maging maayos na ulit. Nasa paligid natin. And yeah, yun. Peace, world peace, and unity, and love, and hope, and joy. Ayun talaga yung wish ko. Actually, hindi lang wish, pinagpe-pray ko yan. Favorite band right now? Hindi lang right now. Maingay sila sa labas. Hindi lang right now. Matagal ko ng favorite to. Hindi ko lang to favorite dahil mahal ko to. One Direction. And EXO. Bakit talaga yung Kebs ang tawagan nyo ni Miss Jada? Wow, Miss Jada! Miss Jada? Kasi, joke lang. Hindi ko rin alam kung paano. Ay, hindi. Kasi nasa plane kami noon. Pauwi na kami. Nagkasabay kami ng, parang, ano ba? Basta nagkasabay kami sa isang plane pauwi ng Manila. Galing sa Sanfo. Tapos, yung seat ko kasi, nag-isa lang ako. Pero dalawahan yun. Mag-isa lang ako doon. Yung totoo talagang original na camera. Tapos yung sa upuan ni Kyle, pangtatluhan. Tapos, parang isa lang din ata siya doon sa hilera na yun. Tapos, yung
Seth and Blythe, nandun sa may likod naman sila. So sabi niya, okay ka lang dyan na mag-isa ka. Sabi niya, tawagin ko si Jada, tabi tayo. Noong una nahihiya ako kasi sabi ko, syempre, di ba, anak nila Miss Jessa and Mr. Ding Dong. So, pero totoo naman kasi na hihiya ako noon and hindi kasi ako magaling pa nun makipag-usap or mag-start ng conversation. So, nahihiya ako, hindi ko alam kung paano ko sisimulan or baka mamaya pag tumahimik lang ako, ma-misinterpret niya ako na snubber naman niya. Pero hindi, mabait naman siya and yun, magaling naman siya makipag-usap si talagi ako pala, si Kebs. Kaya siya naging talagay and Kebs kasi may pinag-uusapan kami. Tapos may sinabi siya na, talagay? Tapos biglang sumasagot na siya ng, oy, Kebs natin yan, yung mga ganyan. Ganun yung mga sagutan niya. So sabi ko, talagay and Kebs talaga yung mga sinabi ko. Tapos bigla sabi niya, na lang kaya yung tawagin natin. Sabi ko, okay, ikaw si talagay, ako na lang si Kebs. So doon nag-start. Pero ngayon, tawagan na namin minsan, actually madalas, girl or babe, ganyan. Yung mga tawagan namin ni na Ashley ni Jade. Mga babe. To time. Next. Ano yung nagpapaselos sa'yo, Chin? Ano yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo? Ano yung gusto mo sa isang lalaki? 3 question pala to. Okay, una, ano yung nagpapaselos sa'yo? Sa totoo lang, kapag ka masyadong, paano ba? Kasi hindi naman na magsaselos ng walang reason. So, as long as hindi mo ka binibigyan ng reason na magsaselos ako, hindi ako magsaselos. Tama ba yun? Yung explanation ko. Naguguluhan rin ako sa sarili ko. Ano yung bagay nagpapasaya sa'yo? Hindi bagay. Pagkain. Anong books marirecommend mo? Limitless ni Brother Bo Sanchez. Ang ingay naman. Ingay nila sa labas. Nagkakalit. First, okay na? Happy na? Happy? Okay na. First na marirecommend ko, nalakasan ko na ng boses ko yung Limitless ni Brother Bo Sanchez, tapos I Love You Since 1892, and ano ba itong isa? You Are Here. Ay, hindi ko mapakita ng maayos. You First, Limitless ni Brother Bo Sanchez, and then I Love You Since 1892, tapos etong You Are Here ni Don, alam ko Don Lanuza. And eto din, The Last Time I'll Write About You. Ganda nito guys. Sobra. Ang ganda niya ipang caption sa mga Instagram. Ganyan. Hindi ko nababother ako sa buko. Medyo magulo. Hindi lang medyo. Magulo talaga siya. Okay. Let's move on to the next question. What is your last message to Kyle? Ano to? Ako magpipink ako. Yun yung lyrics namin. Ako magpipink ako. Kasi, yung sa Love From Home ng Star Magic, kami ng, kasi sabi namin, parang mag-same na lang ng kulay ng damit. Pink lang yung meron ako. Tapos, ayaw niya mag-pink and wala daw siyang pink. Tapos, sabi niya, dark blue na lang. Pero wala akong mahanap na dark blue. Tapos, napunta kami sa light blue. Ganon. So, yun. Yun ko sinabi sa kanya. Ako magpipink ako. Niniwala ka ba sa tadhana? Yes. Ako, oo, naniniwala ako. Kasi, diba, dito na naman tayo sa explanation na ito. Nahihirapan na naman ako eh. Joke lang. Nagreklamo. Naniniwala ako sa tadhana. Kasi, kunwari, in a relationship ako ngayon. Tapos, feeling ko, kami na
hanggang dulo, ganyan. Pero may konting struggle or may obstacle na dumating sa Cameroon. Magbe-break kami. And then, yung tipong kahit anong pilit nyo na maayos yun, o kahit anong pilit mo, hindi pa rin siya ma-fix. Kasi hindi kayo yung para sa'yo. Ayoko na mag-explain, gulo talaga, pero naniniwala ako sa tadhana. Quality of an ideal man for you. Maginoo, may respeto, at mapagmahal sa magulang at sa pamilya. Favor Chin, give me one of your best Bible verse na lagi mong ina-apply sa daily life. Laging ina-apply sa daily life. As in, kahit nung bago pa mag-start yung KG, ito yung palagi kong sinasabi kapag mag-audition ako or mag-VTR sa mga commercial. Sa mga commercial, ito yung palagi kong tinatatak sa isip ko. May picture talaga ako dito sa gallery. Meron talaga. So, ayun. Yun yung last question. Favorite Chin, give me one of your best Bible verse na lagi mo ina-apply sa daily life. Ayun. I can do all things through Christ who strengthens me. Kasi totoo naman eh. Tutulungan ka niya sa lahat. And, yun lang guys. And, sana napasaya ko kayo kahit papano. Dahil alam ko naman mga nangyayari ngayon. And, gusto ko lang magbigay ng kahit konting light sa inyo, mapasaya kayo, or kung sad kayo today, smile ka na, huwag ka nang malungkot kasi maganda ka, gwapo ka, and kain na tayo. And yun, huwag ka malungkot kasi kung naiisip mo na it's a bad life, no, it's a bad day. May magkaiba sila. Yun. Sana palagi kang masaya. And I hope that you are healthy and happy and energetic and you are safe. Yan. Gaano ako magsalita ako lang mag-isa dito eh. So, ayun. Naka 19 minutes na pala tayo. Oh my God. Yan guys. Palagi kayong mag-iingat. I love you all so much. And kung gusto niyo mag-suggest ng mga gagawin kong videos, i-comment nyo lang yan. And I love you all. Mwah!